Welcome back guys to my channel, and this is Ganbei channel. Maligayang pagbabalik sa lahat. So meron tayong review ngayon na model kit from, di ko alam kung PT Hongli ba to o Daban. So ito yung isa sa mga bagong labas silang high grade. Ito ang Fighter Lefrent. Yan, number 1 siya sa line. So ito yung box niya. So, nabuo ko na siya, napanood yun yung review. Ito yung content ng box. So, ito yung kulay ng beam saber niya is blue. Right? Ito yung ibang laman. So, pag binili nyo siya, may kasama siyang extra stand. Stand. Ayan, may kasama siyang stand. So, hindi ko lang alam sa Bandai kung may kasama siyang stand. Ito yung manual niya na nakakapanibago dahil ang liit-liit niya. Ang liit. Hindi naman kayo malilito pag binasa nyo. So ito yung extra yung nasa dibdib niya. Hindi ko alam kung anong tawag. Ayan. So yun lang yung kasama niya sa box. Ayan. Ito siya guys. Solid naman siya. Re-rate ko kung ang pagkakasolid niya, kung i-rate ko, bibigyan ko siya ng 7.5 out of 10. So, yun. Ayan ang itsura niya pag nabuo. Walang panel line. Stickers lang. Straight build. Ayan. Alright. So, ito pa isang sa mga accessories niya, itong beam rifle na to. Natatanggal to. Ayan, itong beam effect. Which is maganda at solid. Ito yung beam rifle niya. Ang kulit no? Ang laki ng bunganga. Tapos, ito yung shield. Ang alam ko na di-disassemble to at naikakabit sa likod. Dito sa backpack niya. Okay? So, yun. Tapos yung nakita niya beam saber kanina. Tapos stand. Tapos itong effect part. Yun lang yung kanyang mga accessories na kasama. So, punta tayo sa kit. First, ang mga problemang ma-encounter nyo sa kit na to. First, na-encounter ko, ito maluwag. So, pwede nyo siyang i-glue na lang. Itong part na to, itong peg na to, pwede nyo i-glue na lang. So, sa akin, hindi ko pa nagagawa. So, sunod, itong ball joint ng kamay. Medyo maluwag siya, guys. Kayo nang bahala mag-remedyo kung paano remedyo gagawin nyo. Ako kasi, hindi Q-tips ang nilalagay ko. Hindi nail polish ang nilalagay ko. Ang nilalagay ko, yung super glue talaga. Ayan. So, yun yung mga na-encounter kong problema. Ganon din sa kabilang kamay, guys. Ganon din. Maluwag din to. So, I suggest i-glue nyo. Pangalawang nakikita kong problema, masyadong tight yung parts niya. Tight parts. Lalo na yung itong joint na to. Sa kanyang masikip siya masyado, guys. Ito. Masikip. Ito. Sa paa, okay naman siya. Ayan, wala naman problema sa paa, guys. Okay naman. So, yun yung mga nakikita kong problema, which is repairable naman. Diskarte nyo, paano nyo ayusin yan, guys. So, ayun. Next, articulation. Dito tayo sa ulo magsimula. Ayan, ang kanyang ulo, hindi naman nag-chicken dance. Umiikot lang 360. So, as you can see, may sticker siya doon. Ayun, kulay green. Tapos, may clear part siya sa ulo. Tapos, sunod, balikat. Ayan, ang pinakamataas siyang nakukuha sa kanyang balikat. Sunod, itong part na to, naiikot to 360.
Yo. Tapos ito na move siya 180 I think. Ito naman ang kanyang ab crunch, limited lang. Meron naman siyang ab crunch pero hindi naman sobra yung kanyang ab crunch. So dito sa thigh, ayan, tapos pabalik, tatama na siya doon sa may backpack. So sideways, hanggang ganyan lang kasi tumatama yung armor doon sa may bewang. Okay, sunod yung etong paa. Ayan, yan yung pinaka sagad niya guys. Yan yung pinaka sagad niya. So as you can see, ang kulay niya, masasabi ko may parang, hindi ko alam, colorblind kasi ako, parang may pagka pink. So yun is sa paa, up and down. Tapos ito, naiikot to, umiikot to eh. Yeah, matigas lang guys, nawiwiggle yan. Itong likod at I think nawiwiggle din. Ayan, ganyan. Ayun. So yun, sa likod ito nagmo-move din to. Ayan, up and down. Yun. Ano pa ba nga pwede ko ipakita? Yung sa kanyang, hindi ko kasi to pagkabuo ko, hindi ko kinakalikod guys. Pagkabuo ko, display lang agad. Ganun lang ako. So wala akong masyadong idea kung anong nagagawa ng mga features na nagagawa niya. Tapos ito yung shield, alam ko na di-disassemble to, tapos may ilalagay mo siya doon sa mga dito sa likod ng backpack. Yun. Ayan, nakikita nyo, tatatanggal na. Ayun. Ayun. Ayan ang itsura niya. Ito rin yata guys, tatanggal din to. Oh, ayan. Ayan. So ilang pieces to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pieces pagka pinag-disassemble nyo yung shield nya. So tingnan natin kung saan sila napupunta. Kung tingnan natin sa kanyang manual guys, hindi ko alam kasi kung hindi ko talaga kasi kinalikot eh. So ayun no guys, na figure out ko na kung saan pumupunta yung mga shield nya, tsaka yung mga nagdi-disassemble na shield, kung saan pumupunta, kung saan parte siya pumupunta. So ito papakita ko sa inyo. First, napupunta sa beam rifle. Kaya nagiging ganyan siya, lumalaki. Astig, di ba? So yung next, dito siya, ito yung sinasabi ko, napupunta sa backpack. Ay, ito, tsaka ito. Yung, ito, 2 parts din yan. So, yun. Okay naman siya sa kanyang gimmick. Ayun, nalaglag na naman. Kita nyo. Sa gimmick, i-rate ko siya ng 7.5 out of 10. Para sa akin lang naman yung opinion yan. So, verdict, worth it ba bilhin to? Para sa akin, sa mga nagtitipid, yes, worth it yan guys. Tsaka ngayon, bumababa na yung presyo niya. May nakikita ko, may nasa 1,000 plus, 1,1 yung Bandai version. Ito, nabili ko siya 299. So, kung gusto nyo maka-purchase, punta kayo sa Shopee ni Hobby Wang or Hobby 168. Iisa lang ang seller niyan guys. Yun lang ang puntahan nyo sa Shopee. Si Hobby 168 or Hobby Wang. So, meron siyang tindahan sa Divisoria. Sa may 168, kung di ako nagkakamali, 4th floor.
pag akit nyo na escalator, may makikita kayo maraming cellphone. Lakarin nyo pa, may makikita kayo mga nagtitinda ng laruan. Pag may nakita na kayo mga nagtitinda ng Gundam, tsaka ng mga Zoids, Transformers, siya na yon, si Habi Wang yun guys. So yun. So okay. Ayan guys, ang Gundam Lifrint, Fighter Lifrint from TT Hongli or Daban. So okay naman siya, worth it. Ganda nga, angas guys eh. Masyado lang malaki yung backpack niya. So ito pala nalalagay dito sa likod. Ayun. Pwede siyang ilagay sa likod. Okay naman siya. So yung mga problema, repairable. So yun lang guys. Na-share ko lang. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Ito si Ganbei Channel. Maraming salamat at 1,300 subscribers na tayo. Maraming salamat sa mga na-subscribe at naniniwala sa aking channel. So there you have it guys. Gundam Lifrint. See you on my next vlog. Peace.